So yun mga pre, good morning sa iyong lahat at welcome back sa channel ko. So for today's video mga pre ay magbe-breed tayo ng fighting fish, yung tinatawag nating betta fish. So magbe-breed tayo mga pre sa pinakasimpleng paraan na alam ko. So disclaimer lang sa mga expert na sa pagbe-breed ng betta. So hindi po tayo expert o matagal na breeder ng fighting fish. So bago pa lang tayong breeder. So para matulungan natin yung mga newbie natin at yung mga subscriber ko na laging nagtatanong kung paano ba i-breed yung betta. So ito na yung kasagutan sa mga tanong nyo. So yung mga pre, tara, samahan nyo ako at umpisa na natin pagkatapos ng intro. So mga pre, bago tayo magsimula sa video natin, gusto ko munang pasalamatan lahat ng mga subscriber natin. At kung ikaw ay napadpad lang o nanonood ka talaga ng video ko at sa tingin mo ay natutulungan ka at napapasaya ng mga video ko, so pakiclick naman po yung subscribe button tsaka yung notification bell, then select all para updated ka sa mga video katulad dito. So mga pre, kung na-condition nyo na yung mga breeders nyo na betta at ready to breed na sila, so yung pinakauna-unang step na gagawin nyo ay yung tinatawag nating water preparation. So dapat yung tubig natin is at least nakastack na ng 3 to 5 days. So sa case ko, yung tubig na to is almost 1 week na. So yung tubig na to is ready na para sa breeding natin. So mga pre, sa paglagay ko ng tubig dito sa aking aquarium na 12x12x12 ay nilagyan ko ng 1 table teaspoon na asin. Tsaka nilagay ko na rin yung bottle ng female na breeder natin. So para masanay siya at ma-acclimate sa temperature ng tubig dito sa tuwing umaga kasi dito malamig. So nandyan na siya. So dyan ko na siya pinapakain sa loob ng kanyang jar. So pagkatapos may prepare natin yung tubig niya, so lalagyan natin ng talisay, yung dried na dahon ng talisay, yung tinatawag nating Indian almond tree. So ayan, ilalagay natin yung talisay para antibacterial na rin sa tubig, tsaka ma-prevent natin yung rapid growth ng bacteria. So yung talisay ay isa sa mga nakakatulong na ma-maintain yung quality ng tubig, tsaka magbibigay ng good health sa ating mga breeder at sa kanyang mga fry. So mga pre, pagkatapos ko na nating mailagay yung dahon ng talisay o yung Indian almond tree na dahon, so hahayaan ko muna to kahit mga 1 day lang na mag-effect yung talisay sa tubig. So bago natin ilagay yung ating male breeder. So mga pre, ay oras na ilagay natin yung ating male betta breeder. So isa po tong half moon Dumbo Air. So yan, ilalagay na natin. Yan. So hayaan muna natin yung male na makapag-adjust sa temperature tsaka sa pH level ng tubig bago natin pakawalan yung female na breeder natin. So siguro mga ilang oras lang ay pakakawalan natin yung ating male na betta breeder para makapag-umpisa na silang mag-labing-labing. Seriously, what the fuck are you doing? So yun mga pre, dahil dito tayo nag-breed sa ating pet shop, so maraming mga bata at maraming tao na labas-pasok dito. So tatakpan natin ang holder na to para hindi ma-stress yung ating mga breeder, tsaka magkaroon sila ng precious moment na dalawa na makapag-usap at makapag-labing-labing. So yun mga pre, ibibigay ko sa inyo yung dalawang pinagbabawal na technique na ginagamit ko sa pagbibreed ng betta. So number 1, kapag dinikit nyo yung
beta tank ng dalawa nating breeder, yung male at female. Tsaka yung lalaki ay gumawa ng bubbles, na maraming bubbles. So ibig sabihin nun ay compatible silang dalawa. So pagdating sa breeding tank, so pwede ko nang i-release direkta yung female para makapag-umpisa na sila mag-breed. So yung pangalawa ay hintayin muna natin na mag-bubbles talaga yung male na beta bago natin i-release yung female na beta. At yun na nga mga pre, nag-create na ng maraming bubbles yung male natin. So nirelease ko na yung female. So pasensya na, hindi ko na videohan yung pag-release ko ng female kasi medyo busy tayo. So ito na, start na yung breeding natin. So yun mga pre, sa mga newbie natin, so baka magtaka kayo, na-release ko na yung female but hindi pa sila nag-start ng breeding. So ganun talaga mga pre, kasi yung mga babae talaga, yung female na beta ay nag-iinarte talaga sa umpisa. So hayaan muna natin sila na makapag-adjust, getting to know each other ba kumbaga. So hayaan muna natin sila dyan. So maya't maya ay gagawa rin ng paraan yung male na makuha yung loob ng female. So magsa-start din sila na mag-mate at saka magsa-start na rin mag-itlog yung female natin na breeder. So yun mga pre, sa mga hindi pa nakakita kung paano mag-lay ng egg yung female, so tara, tingnan natin. So yun ang mga pre, tapos na silang mag-itlog yung female natin. So kinuha na natin yung female natin. So nilagay na natin sa beta tank. So yun mga pre, isa sa mga palatandaan na tapos na sila mag-breed. Yung babae ay lumalayo na sa bubbles. So kapag pumapasok siya ay inaaway siya ng male na breeder natin. So ito mga pre, tingnan nyo kung gaano karaming itlog na produce ng ating female. So yan.
Lahat ng mga puti na yan na nakahalo sa bubbles. So ayan, lahat yan ay mga itlog na. So yung male na beta natin na ang bahala na mag-alaga ng mga itlog na yan hanggang sa pagpisa, hanggang sa pag-pre-swim ng ating mga fry. So yun mga pre, ito yung ikalawang araw mula ng na lay ng female natin yung mga itlog. So meron ng mga fry na napisa. So maghihintay tayo hanggang bukas sa ika-third day ng itlog kasi marami pang mga itlog sa itaas na hindi pa napisa. So baka mamayang gabi o bukas na mapisa yung iba. So yun mga pre, ito yung third day ng ating breeding. So tingnan nyo, yung mga naunang napisa nung second day ay medyo palangoy-langoy na. So yung napisa nito lang na araw ay nandyan, nakadikit lang sa glass. So maghihintay tayo mga pre na mag-free swim sila. So more or less nasa 2 to 3 days ulit bago mag-free swim yung mga fry natin. So lagi yung tandaan mga pre, wag yung pakainin yung mga fry na yan unless na mag-free swim lahat. Kasi pag ginawa nyo yan, so yung labas ng breeding nyo ay failure. So magkakaroon tayo ng RIP. So mauubos lahat yan, malulusaw lahat yan, sayang lang yung effort mo. So yun mga pre, sa next na video natin ay ipapakita ko sa inyo yung mga fry natin na free swimmer na. So maghintay tayo ng 2 to 3 days na bago natin sa pakainin. So sa video na susunod natin na gagawin ay papakita ko sa inyo yung first feeding ng ating mga fry at saka yung itsura ng mga fry na 3 days old pa lang. So abangan nyo mga pre. So bago natin tapusin yung video na to, so shoutout muna kina So yun mga pre, maraming salamat sa panonood ng video na to. So naway nakatulong ako at maging silbing guide dito sa mga nag-uumpisa nating mga breeder, mga aspiring breeder natin ng beta. So yun mga pre, abangan nyo yung part 2 nito, yung actual feeding sa mga free swimmer natin na fry. So yun mga pre, hanggang dito na lang muna yung video natin. So God bless us all and bye bye!